Yan, ang labo ng camera ko. So, yan. So, ito, ang tawag dito sa Italy, sa Pilipinas, cauliflower. So, ibinol ko lang yan ng mga 4 minutes. Pag kumukulo na siya, count nyo ng 4 minutes, medyo matigas pa dapat siya. Medyo slightly, siya, mga nagda-diet kunwaring katulad ko. At ayaw na ng karne. So, yan. So, ito yung mismong recipe ng Italian na nakalagay sa internet. So ako naman, ikakat mo lang siya. Pag natapos siyang i-boil, palalamigin mo siya ng konti. Tapos, kailangan mo ng 2 eggs. Tapos, ito, may breadcrumbs. Tapos, parmigiano cheese. Yung cheese na Italian cheese. Ewan ko kung anong tawag doon sa Pilipinas. So, yan. Tapos, may salt at may pepper. Tapos, may prezzemolo. Hindi ko parsley ang sa English. Hindi ko alam sa Tagalog. Tapos, salt and pepper. Ilagay nyo lang siya. I-cover nyo lang. Pag nalagay nyo sa egg, lagay nyo dito. Tapos, let it sip. Pahingahalin nyo. Ngayon, nisip ko, para mas masarap siya, ginawa ko, dinurog-durog ko para gagawin ko siyang ball para mas masarap at mas yummy tingnan. Yun yung style ko. So, bibuuin ko to, lalagay ko dito, tapos ididip ko din dito para ball siya. Yun lang. Binalag ko lang kasi, wala lang, nag-vlog lang ako ngayon. Alam mo, rest na naman ang lola nyo ng 1 week dahil nasa bakasyon ng mga amo natin. So, bakasyon din tayo at nako, nabawasan na naman ang ating euro. Yun. So, yun lang. Tapos ipa-fry ko na to papry ko na sa oil. Na madaming oil. Pero hindi naman ganun kadami. Tapos mamaya papakita ko sa inyo. Popos ko muna. So, yan na yan. Piniprito ko na. So, maganda yung pagka-brown niya. Pangit na yung camera ko. Para siyang fried chicken. So, masarap siya. Kasi lagi yung pinapaluto sa akin. Ayun. Subukan nyo sa mga gustong mag-diet. Kunwari, ayaw nyo na magkarne, mag-meat, yan na pwede nyo lutuin yan. So, yan sinasabi ko. Mas maganda kasi kung naka-ball siya para pantay yung pagkaluto. Okay, bye-bye. Okay, guys. So, yan na yung ginawa ko. Yung itlog dito kanina, na binati ko, inihalo na natin dito sa broth cavolfiore. Huwag na nating pahirapan ang buhay natin, Inihalo na natin para maging ball siya. Gagawin natin siyang bilog-bilog. Tapos, ilalagay ko mamaya sa breadcrumbs. Para, maging bilog siya. Para pag naprito ko siya, yun, di ba? Ang sarap, guys. Yan, Ang sarap. Para siyang fried chicken. Grabe. Hindi ako nagsisinungaling. Gawin nyo itong recipe na to. Ganun lang lang. Depende sa salt nyo at pepper. Napaka-crispy sa labas. Tapos sa loob, siya? Malambot. So, ang sarap. Promise. Ayun. Tapos, ayan. Gusto ko kasi bilog. Ito parang fried chicken. Pero hindi siya fried chicken. So, bawas-bawas tayo ng karne sa katawan ng ini-intake natin, yung kinakain natin para maging healthy tayo. Kasi yung mga Korean, lagi silang kumakain ng mga vegetable lang. Lahat halos boiled lang or raw, hilaw, carrots, kaya ang gaganda ng skin nila. So, sana maging ganun din tayo, Yun, charot lang. Okay, bye-bye na. Yan, guys. So, sabi ko sa inyo, gusto kong gawing bilog. Pero minsan, nagmamadali tayo sa buhay natin. Parang sa buhay lang natin. Pag kahit gusto natin, tapos nagmamadali tayo, wag nating ipipilit. Kasi,
baka pag pinirito natin, feeling ko kasi maghihiwalay din. So, wag nating ipipilit guys. Ganun yun. Kasi medyo watery siya. Yung broccoli, cauliflower. So, hindi ko na pinilit na bilog. Kahit gusto ko yung bilog. Kasi, di ba, ang cute pag bilog. Ginawa ko na lang siyang parang oblong. Nagmamadali tayo, liligo pa tayo, Lunes ngayon. May pasok pa tayo sa hapon. So, ginawa ko na lang siyang oblong. Para madali siyang ibalik ka din sa pan pag pinirito. So, okay na yan. So, ako naman ang kakain. Basta masarap. Diba? Oh. Parang sa love life din yan, guys. Kasi dapat, i-let rest muna to para siguradong hindi siya maghihiwa-hiwalay. Dahan-dahan ba? Kasi pag nagmamadali tayo, yan tuloy. Minsan napapahamak tayo. Yung prito natin, di ba? Maganda sana ang kalalabasan pag dahan-dahan, oh. Like this, oh. Ito, nagmamadali ako. Kaya ganito yung itsura dito. Pero, pwede pa naman yan. Di ba? Pag ire-rest mo siya, ganda pa rin yung itsura niya. Ire-rest mo lang. Pahinga lang. Ganon. Yun. So, ipapry ko na to. Dapat naka-rest pa dapat to. Pero alas 9 na. At kailangan pa nating maligo. So, yun. Yung coffee ko. Hindi ko na naubos. Madali talaga tayo. Feeling ko kasi maghihiwalay talaga pag bilog. Kaya yan na lang. Flat na lang na oblong yung ginawa ko. So, maganda din naman siya. So, yun. Guys. Diba? Tapos dahan-dahan lang yung pagpiprito nyo. Para hindi siya maghiwa-hiwalay. Or pwede nyo tong i-oven. Yun. Sinisipon na naman ako. Excuse naman. Tuwing magbablog ako, sinisipon ako. Diba? Ang ingay ng bus. Ingay ng mga sasakyan dito sa labas namin. Yan. Diba ang ganda? Pag hindi ka nagmamadali. Nagmamadali ako pa. Kaya medyo ganyan to kanina. Yan. Nagmamadali tayo eh. So, yan. Okay na to. Oh. Diba? Masa-masahe lang. Kumanda na ulit. So, yun. Okay. Babay ako ng babay. Nakailang babay na ako dito sa video, ah. Yan. Tapos, pag ginawa nyo to, sobrang sarap. Basta, kung tama yung timpla nyo, depende sa salt yung lalagay at pepper, eggs, tsaka parmesan cheese. Yun, parmesan cheese na ano ko na. Parmigiano sa Italy, tapos sa English, parmesan cheese na grated. Tapos salt and pepper, inulit-ulit, diba? Tapos fry nyo lang. Pwede nyo i-oven. Paulit-ulit tayo. Kasi wala na akong masabi. Excuse at ako sinisipon. Dapat i-rest muna to ng konti eh. Para yung breadcrumbs niya. Tapos breadcrumbs. Huwag nyo kalimutan. Tapos, ayun. Kita nyo. Mamadali ako kanina, diba? Mamadali talaga ako. Alas 9 na. Yun. Gusto ko sanang bumili ng ayan, tinan mo, naghihiwalay talaga siya. Dapat kasi i-compress mo eh. Ipisain mo. Yun. Kaso hindi ko ginawa kanina. Mamadali na talaga tayo. So, hope na hindi ito maghiwa-hiwalay. Yan, babay na. Babay na ulit.